Isang digmaan na maaaring magpasiklab ng mas malaking gulo sa buong mundo. Dalawang makapangyarihang bansa sa Middle East. Ang Iran at Israel, na matagal nang magkaaway. Ngunit ang tanong ng marami, bakit tila laging nasa likod ng Israel ang United States? Ano ba ang tunay na dahilan ng kanilang hidwaan? Relihiyon ba, kapangyarihan, nuclear weapons, o may mas malalim pang geopolitics na dahilan? Ako ang inyong gabay sa kasaysayan at mga lihim ng mundo. Ako si Kapitan Kaalaman at sa video na ito aalamin natin ang buong kwento in Iran versus Israel War. Explain, bakit nakikialam ang Amerika? Ang dalawang magkaibang bansa. Upang maunawaan ang digmaan, kailangan muna nating kilalanin ang dalawang bansa. Ang Israel ay isang maliit ngunit makapangyarihang bansa sa Middle East. Itinatag ito noong 1948 bilang tahanan ng mga Hudyo matapos ang mahabang kasaysayan ng pag-uusig sa kanila. Sa kabilang panig naman ay ang Iran, isang malaking bansa na may mahigit 80 milyong populasyon at isa sa pinakamatandang sibilisasyon sa mundo. Noong una, hindi naman magkaaway ang dalawang bansa. Sa katunayan, bago ang 1979, may magandang relasyon ang Iran at Israel. Nagkakaroon pa nga sila ng trade, military cooperation, at intelligence sharing. Ngunit isang pangyayari ang tuluyang nagbago sa lahat. Ang Iranian Revolution noong 1979. Ang revolution na nagbago sa lahat. Noong 1979, nagkaroon ng malaking revolusyon sa Iran. Napatalsik ang kanilang hari na si Shah Mohammad Reza Pahlavi na kilalang kaalyado ng Amerika at Israel. Sa kanyang lugar ay pinalitan siya ng isang bagong leader, si Ayatollah Ruhollah Khomeini. At dito nagsimula ang malaking pagbabago. Ang bagong pamahalaan ng Iran ay naging isang Islamic Republic. Isang gobyerno na pinamumunuan ng relihiyosong leader. Simula noon, naging matindi ang galit ng Iran laban sa Israel. Tinawag pa nga ng mga leader ng Iran ang Israel bilang Zionist regime at sinabi nilang hindi dapat umiral ang bansang ito. Para sa Israel, ito ay isang napakalaking banta. Mula noon, nagsimula ang isang shadow war. Isang digmaan na hindi laging direkta ngunit puno ng lihim na operation. Ang shadow war. Sa loob ng maraming dekada, hindi direktang naglaban ang Iran at Israel. Sa halip, gumagamit sila ng proxy groups. Ang Iran ay sumusuporta sa mga grupong kalaban ng Israel tulad ng Hezbollah sa Lebanon, Hamas sa Gaza, iba pang militant groups sa Middle East. Para sa Iran, ang mga grupong ito ang paraan upang labanan ang Israel nang hindi direktang nakikipagdigma. Sa kabilang banda, ang Israel naman ay nagsasagawa ng mga lihim na operasyon laban sa Iran. Kabilang dito ang cyber attacks, sabotage sa nuclear facilities, pag-target sa mga Iranian military leaders. Unti-unting tumitindi ang tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. At sa gitna ng lahat ng ito, may isang bansa na palaging nasa eksena, ang United States. Bakit sinusuportahan ng Amerika ang Israel? Isa ito sa pinakamahalagang tanong. Bakit ba halos palaging sumusuporta ang Amerika sa Israel? May tatlong pangunahing dahilan. Strategic alliance. Ang Israel ay isa sa pinakamalapit na kaalyado ng Amerika sa Middle East. Sa rehiyong puno ng tensyon at digmaan, mahalaga para sa Amerika na magkaroon ng isang matibay na partner. At iyon ang Israel. Dahil dito, nagbibigay ang Amerika ng military aid, advanced weapons, intelligence support. Sa katunayan, bilyong dolyar ang ibinibigay ng Amerika sa Israel bawat taon para sa kanilang depensa. Iran nuclear threat. Ang isa pang dahilan ay ang nuclear program ng Iran. Matagal nang pinaghihinalaan ng Israel na sinusubukan ng Iran na gumawa ng nuclear weapons. Kung mangyayari ito, magiging napakalaking panganib ito sa Israel dahil maliit lamang ang kanilang bansa. Para sa Israel, ang isang nuclear Iran ay maaring maging existential threat. Ibig sabihin, banta sa mismong pag-iral ng kanilang bansa. Kaya naman suportado ng Amerika ang mga hakbang upang pigilan ang Iran sa pag-develop ng nuclear weapons. Geopolitics at kapangyarihan. Hindi lamang ito tungkol sa Israel at Iran. Ito ay tungkol sa power balance sa Middle East.
Kung magiging mas makapangyarihan ang Iran, maaring mabago ang buong balanse ng kapangyarihan sa rehiyon. Ang Iran ay mayroon ding mga kaalyado tulad ng Syria, Hezbollah, iba pang armed groups. Dahil dito, nais ng Amerika na pigilan ang paglawak ng impluensya ng Iran sa rehiyon. Ang paglala ng konflikto. Sa mga nakaraang taon, lalo pang lumala ang tension. Nagkaroon ng mga airstrike, cyber attacks, basegbut mga lihim na operation. Sa ilang pagkakataon, nagkaroon pa ng direktang pag-atake sa military facilities. Ang ilan sa mga operasyon ay tumarget sa nuclear sites, missile bases, military infrastructure. Ang mga pangyayaring ito ay nagdala sa mundo sa gilid ng isang mas malaking digmaan, ang bagong digmaan. Sa mga pinakabagong pangyayari, nagsimula ang mas direktang labanan sa pagitan ng Israel at Iran. Nagkaroon ng mga airstrike at missile attacks sa iba't ibang lugar sa Middle East. Ang ilang operasyon ay tumarget sa Iranian military bases, nuclear facilities, command centers. Bilang tugon, naglunsad din ang Iran ng missile strikes laban sa Israel at mga base ng Amerika sa rehiyon. Lumawak ang digmaan sa mga bansang tulad ng Lebanon, Syria, Iraq. Ang mundo ngayon ay nagbabantay dahil ang digmaang ito ay maaaring magpalala sa global instability. Ang posibleng epekto sa buong mundo. Ang Iran laban sa Israel conflict ay hindi lamang problema ng Middle East. Maaaring magkaroon ito ng epekto sa buong mundo. Halimbawa, kung magkaroon ng malaking digmaan, maaaring maapektuhan ang global oil supply. Ang Iran ay malapit sa Strait of Hormuz, isang mahalagang ruta kung saan dumadaan ang malaking bahagi ng langis ng mundo. Kung maisasara ang rutang ito, maaaring tumaas ang presyo ng langis sa buong mundo. At kapag tumaas ang presyo ng langis, transportation, mga bilihin, ibig sabihin kahit ang mga bansang malayo sa digmaan ay maaaring maapektuhan. May pag-asa pa ba sa kapayapaan? Sa kabila ng tension, may mga diplomat at international organizations na patuloy na nagtatrabaho upang maiwasan ang mas malaking digmaan. May mga negotiation attempts, sanctions, at diplomatic talks upang pigilan ang escalation. Ngunit dahil sa lalim ng galit at hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng Iran at Israel, hindi madaling maabot ang kapayapaan. Ang conflict na ito ay bunga ng kasaysayan, hiya, geopolitics, at kapangyarihan. At hanggat hindi natutugunan ang mga ugat ng problemang ito, maaaring magpatuloy ang tensyon sa loob ng maraming taon. Ang digmaan sa pagitan ng Iran at Israel ay hindi lamang simpleng labanan ng dalawang bansa. Ito ay isang komplikadong kwento ng kapangyarihan, relihiyon, politika at pandaigdigang interes. At sa gitna ng lahat ng ito, ang papel ng Amerika ay patuloy na nagiging mahalaga sa balanse ng kapangyarihan sa Middle East. Ang tanong ngayon, ito ba ay magiging simula ng mas malaking digmaan? O makakahanap pa ng paraan ang mundo upang maiwasan ang mas malalang trahedya? Ano ang inyong opinyon tungkol sa conflict na ito? I-comment ninyo sa baba. At kung gusto ninyo ng mas marami pang kaalaman tungkol sa kasaysayan, geopolitics, at mga lihim ng mundo, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel na ito. Ako si Kapitan Kaalaman. And dito sa channel na ito, ang kasaysayan ay hindi lang kwento, ito ay kaalaman na nagbibigay liwanag sa mundo.